This will also set a warning doon sa mga nagninegosyo spending billions of money without following the standards na sinet natin. Isang paggawaan ng umano'y substandard na bakal ang sinalakay ng National Bureau of Investigation kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya ng pamahalaan sa Magalang, Pampanga noong July 18. Ayon sa NBI, Marso pa sila nakatanggap ng impormasyon kaugnay sa operasyon ng nasabing steel factory. Malawak umano ang negosyong ito at sinusuplayan ng maraming kontraktor ng mga pribado at pampublikong proyekto. Kaya hindi na pinatagal pa ng NBI at agad silang nagsagawa ng test buy sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dito natuklasan na substandard ang kanilang produkto. Standard po kasi iyan ng investigasyon na kapag rebars, metals ang iyong dinideal with, you do not only examine the chemical and physical characteristics but as well the radiological and nuclear characteristics of the material. We're addressing it by looking at the inventory, yung documents, yun yung pinuforensik namin ngayon dito sa mga companies na to. So that we will specifically pinpoint kung sino yung mga nabigyan o na-distribute yung mga bakals na yan. Matapos ang pagsalakay ng NBI at PAOK, dito na rin napag-alaman na ang bakal na ginagawa sa kumpanya ay kapareho ng ginamit sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga noong Mayo. Bukod dito, iniuugnay din ng NBI ang mga substandard na bakal sa ilang gusali na gumuho naman dahil sa naranasang malakas na lindol sa Mindanao noong namang Hunyo. Lahat po tayo mapektuhan nito kung pabayaan natin. There should be measures. We should be helping each other how to safeguard yung market at saka yung mga structures na ipapatayo natin na hindi na malagyan na po ng mga substandard at saka hazardous materials. We will probably come out with an interagency coordinating task force on this matter dahil sabi ko kanina marami pa itong mga factories na to. Kasabay ng pagkakadiskubre sa substandard steel, naniniwala ang NBI na may ilang flood control project sa bansa ang nagamitan ng mahinang klase ng bakal. Yung test buy na ginawa namin buong Pilipinas, so ibig sabihin na saturate yung market. That's why there was a question kanina, we're coordinating with DPWH. And we will also, if we were able to establish the strong possibility na may mga bakal na ginamit dyan sa paggawa ng mga proyekto na yan, then that would qualify substandard. Yun na yung sinasabi ni Yusek kanina, responsibility ng contractor yan eh. Para sa mga otoridad, nararapat na ang bakal na binibili para sa pagpapatayo ng bahay, gusali ng gobyerno at iba pang mahalagang pasilidad ay dapat matibay at pasado sa itinakdang standard. Sa ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang nasa 12 suspect na posibleng maharap sa Consumer Act of the Philippines, Philippine Clean Air Act at Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.